Okay mga boss, meron tayo ditong Barako 2 2023 model, taga Onisan, Quezon. So ang ginawa na dito mga boss, na-adjust na yung carburetor nito, 3.5. Tapos chinik yung spark plug, tapos yung valve clearance. So ganun pa rin, bagong bago ito. Kaya yun, dinala sa atin mga boss. Ang kwento ng may-ari nito, sabi, nung pagkalabas, okay pa. Pero nung nakaisang araw daw, ah, tapos nagamit niya, kinabukasan, yun gano'n na, mahirap na raw paandarin. Papatay-patay na. So, yun, ang ginawa naman niya, meron yatang malapit sa kanilang gumagawa. At yun, pina-adjust naman yung carburetor. Kasi yun naman, marami naman tayong mga tutorial na dyan na kapag ang adjust ng carburetor ay kalimitan talaga ay 3.5. So kapag na-i-adjust nyo na ng 3.5 tapos ayaw pa rin, katulad doon sa aking mga naunang video, yun, may problema yung gasolina. Hindi natin matutuno yung carburetor kapag merong problema yung gasolina. So, ang kalimitan gagawin talaga dito mga boss, i-check muna natin talaga kung okay ba yung carburetor. So, kahit bagong-bago ito, babaklasin na rin natin kasi yun nga, ang history, na-adjust na, nabaklas na rin. So, babaklasin natin, uulitin natin yung pagkakagawa. Titingnan natin kung okay nga. Pero sabi, na-adjust na nga. So, yun, makikita naman natin mamaya pagka nabaklas na natin kung okay nga yung pagkaka-adjust ng carburetor. So kapag okay yung adjust, kasi ang ina-adjust lang naman dito ay yung air screw. Tapos yun naman label, hindi na binabago yun. At kapag okay parehas ay alam na natin. So titingnan natin yung kanyang gasolina. At yun, kalimitan talaga sa ngayon, lalo kapag Barako 2 2023 model, tapos ganito yung gasolinang naiisalin, napakahirap talagang itimpla ng minor. So kung sobrahan naman natin sa 3.5 or 4.5, ang mangyayari naman yan, kapag mainit, hindi na rin stable yung kanyang minor, bigla na rin siyang mamamatay kasi overfeed naman yun. Kaya ang gagawin talaga, hahanapin natin yung pinakasira. Kasi kung halimbawa sa may-ari talaga, kasi magrereklamo talaga yung may-ari kasi bagong-bago baka nga may problemang iba. So ito, chinik na natin yung kanyang carburetor. So isa-isahin nga natin mga boss kung alin na may problema, sa pagkaka-adjust ba or dun sa kanyang gasolina. Kasi kalimitan kapag ganito, nasisiraan na ng loob yung may-ari, sabihin bagong-bago nga tapos ganito. Kaya binabahagi ko sa inyo mga boss para kung meron kayong mga ganitong problema, sundan nyo lang ito. So sa paglilinis naman ng carburetor, syempre tatanggalin natin yung slow jet, yung main jet, tapos hahanginan natin yan. Sa paglilinis mga boss, kailangan talaga linis na linis kasi kapag mayroong mga konting dumi or particles na naiiwan lalo do sa butas ng slow jet, hindi rin natin to matututo ng maayos or magiging fine yung kanyang tune. Tapos yun nga, kapag na-check na natin yung slow jet sa yung main jet, i-check na rin natin yung kanyang clearance do sa kanyang float, kung nagalaw ba. Kung hindi naman nagalaw, di doon na tayo sa kanyang air screw. At kapag do sa air screw nga mga boss, bibilangin lang natin. Basta ako 3, 3.5 hanggang 4. Doon lang tayo mag-adjust. Kapag ibinaba natin, magiging lean. Kapag tinaas natin yung bilang, magiging rich. So, tulad nito, kapag ang adjust nga nito ay naandun sa ating baseline or doon sa ating mga ini-adjust na bilang, wala dito ang problema. Kaya ibabalik na natin ito kung saaling yun ang pagka-adjust na ginawa nung dating gumawa. So ibig sabihin tama yung pagkakagawa ng carburetor at wala dito sa carburetor yung problema, hahanap tayo ng ibang pagsisimula ng problema kasi yun nga, tama yung adjust ng carburetor
At kaya ko nga naman ito binaklas, siyempre yun yung history. Kahit sabihin bagong-bago, babaklasin pa rin natin para makita natin kung nagkaproblema nga ba talaga doon sa carburetor pagkalabas ng unit. So hindi naman siya nagkaproblema, kaya yung kanyang gasolina doon tayo magpo-focus kasi bagong-bago, walang ibang ginalaw, nagsalin lang kinabukasan pagkabili. So pagkabili kinabukasan, doon nagkaproblema kasi papatay-patay na nga daw. Kaya yung sa madaling sabi, yung kanyang gasolina ay pangit. Kaya yun, pagkakabit natin ito, hindi pa rin to aayos ang andar. So ang gagawin nga natin mga boss, tatanggalin natin yung gasolina doon sa kanyang fuel tank. Kasi yun nga, chinek na rin nga daw yung kanyang spark plug. So hindi ko na i-check yun kasi wala namang ibang gagalawin doon. At syempre bago. So talagang ang magiging problema lang nito ay yung doon sa naisali na gasolina. Kahit sabihin paulit-ulit natin, napakasimple nun mga boss. Bagong bili, tapos kinabukasan nawala na yung matinong andar or pumapalya-palya na. Kaya may mali dun sa isinalin. At ayan mga boss, so inilagay natin sa stainless steel yung kanyang gasolina. Ayan, konting segundo lang, nagkakaroon na siya ng pagbabago. Kaya doon sa pinakamagagandang gasolina mga boss, pag yan inilagay nyo sa container, tapos nahanginan, hindi dapat siya magkakaroon ng mabilis na pagbabago. So ito mga boss, ang bilis niya nagbago para siya nagtutubig, kaya automatic tanggalin na natin yung kanyang gasolina doon sa kanyang fuel tank. So nagkataon na napakarami ng laman, kukuha tayo ng panibagong container para matanggal natin lahat yung laman, para pagsalin okay na yun, kinabukasan okay na, wala na ang problema. And so ayan, pasensya na kayo, napakakalat ng shop natin, gawa ng yun nga, hindi na natin maasikasuhan maglinis kapag may mga dumadating na nagpapagawa. So dito inilagay natin itong kanyang gasolina, nilagay natin sa stainless steel. Tapos yan, magkakaroon agad yan ng pagbabago mga boss. Ayan, napakabilis. Ibig sabihin niya nung pangit ng gasolina, kaya tatanggalin na natin. So yun lang yung problema niyan. Kaya hindi matuno-tuno yung carburetor, gasolina lang ang problema. Kaya doon sa area ninyo, kung meron man kayong mga ganitong motor, pag-aralan nyo rin kung maganda ba yung gasolinang naiisalin ninyo. Kasi kapag ang gasolina ang nagka-problema, kahit anong adjust nyo dyan doon sa carburetor, hindi yan matutuno ng maayos. Mag-iilang baklas kabit lang kayo, hindi nyo matutuno yan. Kaya dito sa area namin, basta ganun yung problema. Meron nga nagko-complain minsan, bakit daw yan ang hirap kahit yung mga nagawa na natin, tapos okay naman yung adjust niya. So gasolina lang ang kalimitan yung isinasuggest nating baguhin or lumipat ng gasolinahan, kasi yun nga, wala tayong magagawa pagka ganyan yung mga gasolinang nakasalin. Kahit anong adjust natin, kahit maganda yung pagka-tune up natin, yung kuryente ayos, tapos yung adjust ng carburetor ayos, hindi natin mapapatino si barako. Pero sa ibang motor yan, nagkakaigya sa mga lower cc, hindi yan napapansin yan, papuskat-puskat na yan sa mga Bajaj. Kahit basta yung iba, kasi itong si Barao, yun nga, ang tono kasi nito medyo lean. Kaya kapag ka ang gasolina ganyan ka bilis magbago ng itsura ng kanyang, sa kulay pa lang mga boss, ang bilis niya magbago. Kaya iba nga, hindi natin matutuno. Kaya ang solusyon talaga, lipat ng gasolinahan or palit ng gasolina. Nagbabago mga boss. Makikita nyo naman, para siyang nagtutubig. So kapag ka nagtubig na yan, halimbawa, kapag kaya ay umaandar, unang andar mga boss, uminit na yung makina, okay na yun. Okay na yung andar niyan. Hindi nyo mapapansin na pangit yung gasolina nyo, kasi yun nga, mainit na yung makina. Kaya na niya masunog.
Pero kung unang andar yan, tapos medyo syempre na-stuck, kinabukasan, sisingaw, yun, dun yun namamalya. Kaya ito, tinatanggalan ni bossing yung mga natitira kasi full tank yung kanyang gasolina. Pag hindi ito tinanggal, hindi natin makukuha, hindi natin matatanggal yung kanyang pamamalya. Kaya yan ang ginagawa mga boss, tatanggalin na lang para wala ng problema. Kasi bagong-bago yung unit ang problema nga, yun nga, palyado. Kaya gasolina talaga ang salarin. At basta ganyan na nga nakumpirma na natin na gasolina yung may problema, wag na kayong manghinayang na tanggalin. Kasi wala rin namang magandang maidulot yung mga ganyang gasolina. Gawa ng mai-stress lang kayo kasi papatay-patay nga yung motor na nabili ninyo. Kung tutuusin naman, konti lang yung diferensya ng presyo niyan doon sa mga legit na gasolina. Kaya yun yung nakikita natin yung problema talaga. Mahirap kang sumugal doon sa mga gasolinang hindi mo gaanong kilala. Meron namang mga gasolina na lalo yun sa mga buti-buti, minsan okay, pero ito yung nasa mga gas pump pa rin daw yung pinagsalina nito, pero hindi maganda yung kinalalabasan kapag tinesting natin. Ganyan kasi yung pag-testing natin kasi wala naman tayong ibang gamit para matesting. Pero sa comparison natin doon sa mga gasolinang magaganda, hindi ganyan yung nagiging resulta. So, kaya yun. Sabi ko nga, tanggalin na lang yung gasolina, huwag namang hinayang kasi pwede namang ipanghugas yan.